Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. At tayo po ay babiyahe ngayon dito sa ating Lalamove serye. So as usual, ang ano natin ngayon, game plan natin is mga short trip lang. At medyo late na rin tayo lumabas. Anong oras na? Mag-aalas 10 na ng umaga. So meron na agad tayong pick up kasi sa bahay pa lang nag-ano na ako, tawag nito, nag-browse na ako. So ayan, meron na tayong dalawang book ngayon. Papunta rito sa Pasig lang to, no? Pagas muna tayo, tapos pick upin na natin yun. Medyo nagmamadali yung isa, yo. Rush daw. Eh sabi ko hindi po pwedeng rush. Bahala sila sa buhay nila. Full tank, boss. Oo, unleaded. Sabi sa akin rush daw. Sabi ko sa kanya, pwede naman niya i-cancel kung nagmamadali siya. Pero sabi ko, may nauna sa kanyang pick up eh. Unahin ko muna yung nauna bago siya. Okay naman, no? Nag-agree naman siya. O di sige, antay-antay. Yes, agad mo lang. 120 kung kaya yan, 120. So yun, sabi ko sa kanya, i-cancel niya kung nagmamadali siya. Hindi naman kinancel. Kailangan mga master, di tayo alipin sa mga yan. Kung nagmamadali siya, edi cancel niya. So ito yung pipick upin natin ngayon, tawagan natin. Para ma-pick up na natin. Okay, so tawagan natin tong isa na to para pick upin na natin, no? Para sigurado. Okay, let's go. Ma'am, sa sa Lalamove po ito. Pwede na po bang pick upin yung yung parcel? Sige po. Sige po, papunta na po ako, ma'am. Sige po, pupunta na po ako. So ayan mga master, pick upin na natin. Papunta na tayo doon. Ayan, magkakaala mo kung anong pipick upin natin dito. So ayan, good morning sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel mga master. At nandito na naman tayo sa panibagong episode ngayong araw na ito. At medyo hindi maganda yung yung panahon. Ayan. On the way for pick up na tayo sa ating unang-unang client. And then after nyan, puntahan na natin yung isa dito. Para ma-pick up natin. So basta mga nagmamadali mga master, kinakausap ko yan na hindi po pwede. 'Di ba? Kasi talo tayo diyan, rush. Wala namang additional, gusto nila rush yung nila. So thank you po pala sa lahat ng ating mga subscribers diyan, sa mga viewers natin, sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin, no? Maraming salamat po sa lahat. Episode 5 na tayo sa ating season 2. Tama ba? Oo, episode 5 na tayo. Dito na tayo. Okay. Nandito na tayo. Doon daw sa may Innova na red. Ayun, no. Hello po. Ma'am, nandito na po ako sa may Innova na red. Apa. Papuntang Okay. So, after natin ito mga master, punta na tayo dun sa isa nating pick up. Boss, lagpas 20 kilos yan. Hindi ko kakayanin yan. Hindi ko kakayanin. Ha? May kasi ako may kasama kasi yan eh. May kasama. Hindi naman kasi naka-note dito na 3 box. Walang nakalagay Tapos ilagay nyo maigi para alam nung rider kung anong ilalagay. Kasi may may isa pang ilalagay. Oo, meron eh. Ito, dalawa kayo. Kaya nyo na lang, i-cancel nyo. Tapos edit nyo, lagay nyo sa note na 3, anong size ba nito? Para alam nung pupunta rito. Cancel mo. Tapos mo sir i-edit mo. Lagay mo yung 3 box na. Sige boss. Yan. Di ba? Cancel yan mga master sa akin. Hindi pwedeng yan. Hindi pwedeng ganun. Kahit pa bigyan niya ako ng 200. Ang ganda naman ng buhay ng mga natin. Ay nako. Pag hindi niya kinancel yan, tayo na naman magka-cancel nito. Pag ganun, pang na yun pang sedan na yun Hindi ko talaga isasaka yung mga ganun mga master. Ayoko nun. Ang bigat lagpas 20 kilos yun Okay. Nakabala tayo. Baba na naman ang rating natin ito mga master. So no choice tayo, puntahan natin yung isang nagmamadali. Ano ba to?
Ang lupit naman ng mga booking natin. Ang bababa ng mga fare nyo, tapos mga demanding ang booking nyo, ha. Di man lang kayo nagdadagdag kahit ano, palpak agad yung ano natin, ha. Buhay na mano natin, ha. Yung sa sedan para ano, para makater yan. Tatlong ano yun eh, alcohol yan mga master, mabigat yun, lagpas 20 kilos yun eh. Yung dalawa pa lang nun, ano na eh, 20 kilos na eh. So 10 kilos each, so 30 kilos. Kaya naman yun kung siya lang yung ano natin. Pero hindi ko pa rin ano, isusugal yung ano ko dun. Halagang 200. Ayoko maging ano, ayoko maging warrior, no? Dito lang tayo sa ano, sa chill lang. Kung kasya sa lalabag natin 'yon, walang problema. Kaso lang hindi kasya sa lalabag eh. So itong isa na to, tingnan natin kung nabala pa tayo dun, no? Pag hindi kinancel yun, tayo na naman ang magka-cancel nun. Agoy. Ano ba naman yan? Ang aga-aga ng bukas natin. Ang ganda ng opening natin na cancel. Nangyayari talaga yan, no? Talagang hindi talaga maiwasan. Meron talaga mga pasaway na nagbubuk eh. Alam naman nila na hindi kasya sa motor yun eh. Sila na mismo sa sarili nila, alam nila yun, hindi kasya sa motor yun. Pero pinipilit pa rin nila para lang makatipid. Ha? Punta na nga muna tayo sa isa nating pick up. Walang tuloy tayo ng ano. Lugi agad tayo. Ayan oh, ayaw pa i-cancel oh. Tayo na magka-cancel nito. I-report natin to as overweight and oversized. Ayan, meron na tayong pick up. Ang double book natin. Papuntang Taytay to mga master. Ayan, medyo malayo-layo ng konti. Hello po. Ma'am, good morning po. Sa Lalamove po ito. On the way na po ako for pick up, ma'am. Ano pong ipapadala nila? Sige po, pupunta na po ako, ma'am. Tatawag na lang po ako pag nandiyan na mismo ako sa lugar. So, ayan mga master. Nakakuha tayo ng kapalit after na makancel yung isang booking natin. Papuntang Taytay to. Medyo malaylayo ng konti, pero okay lang. Importante, gurami booking lang sana tayo eh. Kaso lang, nahaluan na medyo malayo eh. Pero ganun pa man, sige. Okay lang. Mahalaga may booking tayo. Ang reason bakit hindi ako kumukuha ngayon ng ano ng mga malalayong booking mga master. Kasi yung gulong ko sa likod medyo ano na eh, medyo kailangan ng palitan. So iniiwasan ko na baka maplatan tayo sa alanganin lugar o malayong lugar. Mahirapan tayo magpa-vulcanize. So yun po talaga ang reason bakit hindi ako kumukuha ngayon ng mga long ride booking. Pero meron na naman tayong na-order na gulong. Iniintay ko na lang dumating mamaya. So pag dumating na yung gulong, kakabit na natin yun. Kaso lang yung pito pala, in-order ko rin. So antayin rin natin dumating yung pito bago tayo magpalit ng gulong. So yan po ang dahilan bakit puro short ride booking lang muna kinukuha natin. Pero ngayon makikipagsapalaran tayo, no? Papuntang Taytay to, medyo malay-layo to. Bahala na. Lalamove. Ma'am, wala ka bang barya lang, ma'am? 165, magkano sukli nun? 35, no? Teka, tingnan ko wala na akong barya, ma'am. 25 lang to. Pwede na. Pasensya na wala na talaga. So yun, nagtip na lang si ma'am ng 10. Napilitan siya magtip. So yun mga master, dalawa na ang booking natin, no? Dito po sa ano natin, kikita po tayo dyan ng bali 175 na kasi nga binigyan tayo ng 10 ni ma'am. Actually, napilitan siya magbigay kasi wala na akong panukli talaga. So, puntahan na natin tong ano, kliyente natin. Taytay. Unahin natin yung sa ano, sa Pasig. Tagig pala, sorry. Di magandang panahon ngayon. Struggle to mga master. Pero okay lang, sige. Nandiyan na tayo, wala man tayong magagawa dyan eh. Maulan talaga. So, quick ano lang to mga master, bilisan lang natin. Tapos after natin maihatid ito sa Taytay, kuha tayo ng dalawa pabalik ulit. No? 4 lang kakailanganin natin kasi medyo ano naman to. Tingnan natin kung makaka 1,000 tayo ngayon sa 4 na booking. Yung mga kliyente talaga mga pasaway, no? Hindi talaga maubos-ubos to eh, no? Akala kasi nila lahat ng rider tatanggapin yung mga ano nila, yung mga oversize at saka overweight na parcel nila. Ang problema nito, kaya meron mga ganyang mga kliyente kasi may mga rider talaga na tumatanggap ng mga ganong klaseng ano,
Mga ganong klaseng parcel, yung napakalalaki. Kaya yung iba, sige lang, kahit na alam nila na hindi naman pwede sa motor, nagagawan kasi ng paraan ng ibang rider eh. Alang-alang sa dagdag. Kaya yung mga hindi tuloy kumukuha ng mga ganong klaseng parcel, pag nasitsambahan nila yung ganong klaseng parcel, nadadamay, kagaya natin, no? Meron tayo kasing sariling ano natin eh, kumbaga sariling rules eh. Sinasabi ko nung simula nung season 1 pa lang na oversize, overweight na pwede. Kaso lang yung kanina, hindi talaga po pwede yun. Ang bigat eh, nung dalawa pa lang, halos mababali na. Hindi ko na mabuhat yung dalawa eh. Hindi pa rin sila talaga nagano. Gusto pa rin talaga nila makatipid kasi talaga. Syempre nga naman, business eh. Kaso lang, syempre, tayo naman mga ano, kung kukunin natin yon, makikipagsapalaran tayo. Tayo naman yung kawawa, no? Ilang beses na ba nating sinabi yan? Yung sa mga ano, sa mga nagpapadala ng parcel, no? Patuto naman kayong umunawa at makisama rin. Kaya may nakaka-bad trip din. Sayang din kasi yung oras natin eh, di ba? Tsaka yung nakakasira ng ano, nakakasira ng plano, yung mga ganong klaseng ano, booking. Kanina may nakita pa akong booking. 13 pieces daw na upuan. Isasakay sa motor. Ang bihira naman yun, no? Pang ano na yun eh, pang sedan na yun eh, o pang van na yun eh. Pinipilit pa rin sa ano, sa motor. Hindi ko lang na-videohan kasi ano eh, tawag nito, nasa bahay pa tayo. Dun sa mga nagbo-book no dito sa Lalamove o kahit sang parcel ano, yung mga ano courier service. Makikita nyo naman yung option kung saan nyo ibo-book yan. Siguro naman ano lang, 'di ba? Common sense na lang, no? Alam naman natin na ang motor di naman talaga kaya magdala ng mga ganyang kalalaki. 'Di ba? Meron naman option diyan na sedan, 'di ba? Kung saan nyo ilalagay yan, pero pinipilit pa rin nila na ano na i-book sa motor. Tapos ngayon pag kinancel ng motor, tinanggihan ng rider. Ngayon si rider pa yung ano, yung masama. Kahit na nag-offer yung ano kanina na dadagdagan, di ko kinuha. Ayoko talaga, para hindi sila namimihasa. Baka sabihin kasi nila okay lang, kunin natin. Pag nagdagdag naman tayo ng 20 pesos eh, kukunin naman yan ng rider. Di ba? Minsan yung mga dagdag na ano, yung legendary 20 pesos, pambihira na dagdag yan, 20 pesos ang makakarating yun. Kanina yung parcel natin is 100, ano, 112, gustong gawing 200 nung ano. Sabi ko hindi, ayoko. I-cancel nyo na lang yan, i-book nyo sa iba. Basta tayo, hindi tayo tatanggap ng ganun. Ano tayo mga master, firm tayo dyan. Para naman matuto yung mga ibang ano, matuto yung ibang nagbo-book dito sa Lalamove. Kasi namimihasa na yung mga yan. Galit na ako eh, no. Okay lang, at least napalitan agad natin yung ano, yung parcel. Ayan, itong dala natin, okay to. Itong dalawa. Ayan, ulan na ulan, ulan, ulan. Wala pa akong kapuote, hindi ko pa nasusuot. Hanap tayo ng sisilungan. Magsuot tayo ng kapote. So ayan mga master, sa wakas. Kapote. Okay, let's go. All set na. Cellphone na lang. Baka may plastic pa tayo dito. Ayan. Alright. So ayan. Okay na, all goods na. Ayan, so update ko na lang po kayo sa ating ano, drop off. Unang drop off natin dito sa may ano, Taguig. Saan po ang tower 2? Oo. Magre-register pa ba? Ay, kayo po ba yung ma'am? Ayun pala. Bawal pala pumasok motor dito. Teka lang muna. Okay na po ito ma'am. Ayan, salamat. Thank you ma'am. So ayan mga master, wala, no choice, napilitan siyang ano, ibigay na lang sa atin yung 50 pesos. Wala talaga tayong barya. Ayan, pasensya na ma'am, ganun talaga. Hindi naman po pwede na tayo magbigay, magpalugi, no. Grabe yung ano na yan, lugar. Discrimination naman ng discrimination eh.
Talagang ano, bawal ang basta motor talaga, no, bawal. Eh, hindi naman natin kasalanan yan, nagpapaservice sila eh. Dapat ang magreklamo niya yung mga tenants eh. Kung gusto talaga nilang, ayaw nilang bumaba, sila yung pumunta sa ano, sa tawag nito, sa delivery nila. Hindi yung tayo pa yung aakyat doon. Hindi naman nila tayo messenger, personal messenger eh. So ayan mga master, antayin natin na bumaba yung ratings natin. Syempre, dalawa ng ano, kung i-report tayo nito mga kliyente natin na pasaway. So ayun mga master, ang una natin kinita ngayon is 150 pesos. Ayan kasi tawag nito, ano na, binigay na sa atin ni ma'am yung ano, yung 50 pesos, no. Wala kasi mapagpalitan eh. Tsaka wala talaga tayong barya. So ayan mga master, try pa natin makakuha ng another booking, no. Kasi malayo pa naman tayo sa ating drop off. Baka sakali makachamba tayo dito. Pag mga ganitong rush, ang gagawin natin dito, pag mga ganitong rush mga master, ang gagawin natin dito, alam nyo na, babagalan natin lalo, no? Delikado eh, papatakbuhin tayo ng mabilis. Pwede ba yun, rush? Pasaway pala sila. Oh, kayo na magsabi kung pwede nating i-rush to mga master, diba? Delikado, basa kalsada, tatakbo tayo na matul. Hindi po pwede yun mga master. Tatakbo tayo ng normal lang, no? Doon sa safety natin. Kasi delikado kung susundin natin yung kagustuhan nila na magpa-rush. Gusto nyo pala ng ano eh, gusto nyo pala ng rush eh, dapat hindi kayo sa Lalamove nagpapabook. Naumpisahan tayo ng ano, hindi maganda kanina eh. Kaya nag-ano na eh. Chain reaction eh. Ito na mga master, papunta na tayo. Papunta na tayo sa Taytay, sa isa nating demanding na booking. Pakibilisan daw kasi rush daw. Rush? Eh sinagot ko nga siya sa chat niya. Sabi ko, hindi ako pwede magmabilis dahil basa ang kalsada, delikado, no? Totoo naman, di ba? Tsaka sino bang ayaw ng mabilis? Kahit ako gusto ko talaga yung mga mabibilis na delivery para ano agad tayo, no? Nakakagalaw tayo na maayos. Ay, yung problema, pag mga ganito, hindi natin magagawa yung gusto nila. Tsaka hindi ko rin talaga bibilisan to kasi rush to eh. Rush daw, wala namang ano. Buti kung magdadagdag siya, no, okay lang. So bagalan natin. Tingnan na lang niya tayo sa mapa kung nasa na tayo. Eh, makikita niya naman siguro na papunta na tayo sa kanya, di ba? Ay, yung isa, hindi talaga ako pumunta dun sa ano niya, sa sinasabing tower 2 niya. Napilitan silang bumaba dun sa ano, sa gate. Okay lang yan kung ano, kung papapasukin tayo dun eh. Kaso lang iwan ng motor sa labas eh. Mareklamo na kung mareklamo, pero dapat nilalagay nila sa tamang booking eh, no? Pag ganyan na alam nila sa lugar nila na masyado mahigpit, lagay nila sa queuing service kung gusto nila ng tayo yung pupunta sa kanila. Alam naman nila na ano lang tayo, pick up and drop off lang tayo. Pero naman tamang booking para sa ganyan eh. So, dun tayo sa tama lang. Dun sa mga kliyente, kung gusto niya ng yan, kagaya niya kanina, unang ano natin, booking, pasaway na. No, gustong i-book sa motor yung pang sedan. Ngayon naman, gusto i-rush, di ba? Nagdagdag lang ng 20 pesos, rush na. Pambihira sa makakarating yung 20 pesos na yun. Kulang pa nga pambili ng tinapay at saka soft drinks yun eh. Doon lang tayo sa ano, tamang service lang. Huwag tayo magpaka-suicide, no? Huwag tayo magpakamatay sa ano nila. Siyempre mali na yun. Hindi na natin ano yun eh. Baga, kagaya yan, takbong ano lang tayo mga master. Takbong 40 lang. Babagalan talaga natin. Mas marunong pa siya sa akin eh. Alam ko diskarte ko eh. Diba? Tinuturuan pa tayo magmadali mga master. Nako, ayokong pumikap dito sa Taytay. Alam ko na mangyayari sa atin dito mga master. Napakalalaki ng parcel dito. Mahirap pumikap dito eh. Yung sinasabi nilang ano, magaan lang, tsaka isang sako lang, ibang klase dito. Ayan, so nandito na tayo sa ating ano, sa ating drop off. Konti na lang. Kamali tayo ng ano, kuha ng mga booking ngayon ah. Puro pasaway ah. Okay, eto na tayo mga master. Saan kaya ito dito? Lalamove po! Dito nga yan. Master, nandito tayo. Nandito tayo ngayon sa may ano, Taytay Capital Changke. Ayan no. Kaka-drop off lang natin ng ating parcel dito sa may part. Yan, dyan, sa area na yan. So, okay na no. Wala naman naging problema. Complete naman.
Malalaman natin yung ating rating kapag tayo mamaya ay na-report. So ayan mga master, meron tayong nakuhang booking. Dito lang, 2 kilometers away lang. Taytay to Bacoor. Pwede na to. Kesa wala. Tapos hanapan na lang natin ng kasabay. No? Tirahin na natin to mga master. Hindi talaga ako kumukuha ng hindi talaga ako kumuha ng dito sa loob ng Taytay. Dito sa may mga Tiangge kasi sigurado ako. Kawawa tayo dito. No? Dito na lang tayo sa labas ng ng Tianggean. Para sigurado na maliliit. Hindi na tayo maglo-long ride eh. Kaso lang, ito long ride na naman tayo. Taytay to Bacoor mga master. Sana kayanin pa ng gulong natin. Ang inaalala ko lang naman yung gulong ko sa hulihan, no? Pero yung gulong sa harapan, okay pa naman. Lalamove. Papunta pong ma'am, Bacoor. Okay mga master, let's go, let's go. Isa pang parcel ang kailangan natin para makaano na tayo. Ang ganda ng ibon, no? Maka-go na tayo. Mga master, meron na tayong booking, meron na tayong double book mga master. No, puntahan na natin to. So yan mga master, na chat ko na. Sabi ko on the way for pick up na tayo. So let's go. Meron na tayong double book. Papuntang Parañaque. So madadaanan lang natin to, no. 750 meters lang ang layo sa ating sa ating pick up point. Ayan, so karahin na natin to mga master. Sana okay lang to, kahit malaki pwede na to. Kasi pangalawang naman natin pangalawang parcel naman natin Sakto lang na ma-maximize natin yung top up natin. Tapos pwede tayong kumuha ng credit wallet, no, pabalik ng Las Piñas mamaya. Pero kailangan makatatlong booking tayo ngayon para siguradong maximize yung natin, yung ating top up. Oo, lalamove. Papuntang Parañaque. Natividad. Dito sa harap na lang. Patayo. Patayo na lang? Pag... Hindi ka maka-grip. Hindi ka maka... Testingin natin. Pag... Sige, pahiga. Teka lang. Pwede na dito sa likod Meron ka bang Meron kang tali? Pero meron, kasya. Marami namin tali. O, tirahin na natin yan. So, ito mga master. Tinanggap ko to kasi kaya nating isakay. Yan, okay na yan. Dito lang, pag Dito. Okay na to. Sino ba nag-book nito, boss? Sila? Kayo? Tama yung address dun, Ito malupit mga master, Lalamove. Hindi ko kaya yung ganyan, master. Ganyang karami. Negative ako dyan. Pero ito tingin ko malaki ang bayad nito. Diskarte yan, no? Kontrata yung mga ganyan master, no? Oh, ang lupit. Mga ganong booking pang sedan na yun di ba? Kaya yung sinasabi ko na yung pang sedan pinipilit sa motor kasi nga may kumukuha. Ang ginagawa lang nung receiver or sender, magdadagdag lang ng magkano or minsan double book lang nila. Kaya syempre talagang mas makakatipid pa rin sila sa motor kahit na kahit na i-double book nila yon kasi magkano yan sa sasakyan kapag ganyan. Kaya yun, pinipilit nila sa motor. Ganun din naman ang suma total, makakarating din naman sa kanila. Kaya po ganyan talaga, merong mga booking na magugulat ka na lang yung iba sobrang lalaki, pang sedan na pero pinagkakasya pa rin sa motor. Hindi maaalis yung ganyan kung hanggat meron talagang kumukuha, no? Dapat tanggihan yung mga ganyan. Yung sobrang lalaki naman na hindi na talaga kakayanin basta-basta. So ayan mga master, malapit na tayo sa ating sa ating drop off. Alam ko na pag nakapag-drop off na rin tayo dito last time. Lot 1, lot 48. Hello po. Okay po, nandito na po ako sa labas, ma'am. Ano lang, ma'am, 123 lang po. Ayan, thank you po. Meron na tayong nakuhang booking, no? Ito, naghahanap ng scooter. Kinakabahan ako kapag mga ganito naghahanap ng scooter. Ano kaya itong pipikapin natin, no? Tawagan muna natin para malaman natin kung ano itong pipikapin natin. Buksan natin yung intercom natin para maliwanag ang usapan. Alam ko naman yung drop off, tsaka yung pick up. Yun lang, kailangan natin malaman kung ano yung pipick upin natin para sigurado tayo. Good afternoon ma'am, sa Lalamove po ito ma'am.
Ano pong pipick upin natin, ma'am? Para at least may idea din ako. Mga ilang kilo po yan, ma'am? Wala po kasing naka-note, ma'am, na ano eh. Magkano ba i-add nila para at least alam natin. Meron kasing laman yung madami daw eh. Yan ang sinasabi ko. Madami. Baka hindi kayanin ng motor natin to. Hello po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Sa Lalamove po ito, ma'am. Opo, ma'am, ano po eh, gaano po karami yung pipick upin natin? Oo, kasi sabi ng pick up, kayo daw po yung tawagan ko. Sige po, kung ano lang po yung kaya ko, ma'am, kasi ano po eh. Sige po, sige po. Tapos tatawag ako sa inyo kung sige po, sige po, sige po. Tatawag po ako. Kung ano lang yung may sasakay ko, ma'am, yun lang po ang kukunin ko, ma'am. Pero kung kaya ko lahat, i-go ko na. Sige po, sige po. So, ayun maliwanag ang usapan. Kung ano yung kaya, i-ano ko. Pero tingin ko hindi ko kaya. No? Kung ano lang yung kakayanin natin, yun lang ang dadali natin. Okay, so nandito na po tayo mga master. Ayan, nandito na tayo. Ma'am, ang sabi po nung drop off, i-double book niya raw yan. Kung ano lang yung kaya kong dalhin, yun lang dadalhin ko. Pahatiin na lang kasi hindi ko kayang dalhin to lahat. Uy, pang sedan na yan eh. Hello ma'am, hindi ko po kaya, tatlong box lang po ng gatas yung kaya kong dito. Kasi lagpas po pala ng 20 kg. Bali, meron pong maiiwan dito na tatlong box din, tsaka frozen. Exceed na po ma'am eh, kasi meron din akong dala kasi. Tsaka ma'am, hanggang 20 kilograms lang po kasi ang motor. Kayo po kung Oo. So, i-book nyo na lang po yung natitira para ma-pick up na rin. Ano pong iuuna natin? Ibababa ko po yung yung isang box ng gata. Opo, kasi hindi kakayanin, ma'am, may dala. Ano pong plano natin? Okay, so dalawa na kami. Sige po. So, i-diretso ko na to dyan, itong tatlong box ng Alaska na to. Okay, sige po. Okay. Sige po, ma'am, diretso na po ako dyan. Ayan ang mahirap sa mga hindi nagdi-declare, no? So, ayan po mga master. Di ba? Huwag tayo magpapagulang sa tsaka hindi ko kayang isakay yung kahit na i-double book niya. Ang bigat eh. Ito pa lang tatlo na to eh. More or less mga lagpas na 20 kilograms to eh. Siguro mga nasa 21 na to. No, 21 o mga ganun. So, wag nating pamihasain to mga to. Ginagawa nilang yung motor, ginagawa nilang sedan eh. Kawawa yung makaka-pick up nun. Ginagawa yung sedan yung motor eh. Malas lang nila tayo naka-pick up ang master. Sabi ko na eh, pag mga ganun sinasabing scooter type, talagang pupunuin ka nun eh. Sorry, hindi tayo pagpapagulang sa mga ganyan. Gusto isama pa yung mga yung mga tawag na to, yung mga longganisa daw kasi order na yon. Di i-double book na lang niya. Ganun lang naman ka-basic yun eh. Basta tayo, dadali natin tong sa kanya. Kahit di na siya mag-add, no? Walang problema sa atin. Basta tama lang yung yung dala natin. Kawawa talaga makaka-pick up nun kung buti nga tayo naka-pick up eh. Kasi kung iba talagang kawawa talaga. So mag-report na sila kung gusto nila mag-report. Basta tayo, doon lang tayo sa tama. Gustong isakay sa atin lahat lahat nung parcel eh. Para lang maging mabango sila sa sa kanilang buyer, abusadong seller eh. Nagrereklamo pa yung babae, bakit daw hindi ko isasakay lahat? O isakay ko na raw lahat. Ko hilo? Gusto nila sila na lang magsakay nito eh, sakay nila sa motor lahat. More or less mga 40 kilograms mahigit to eh. Ito nga lang 21 plus. So, kaya ngayon mga master, yan napatunayan na natin na kapag yung mga book naghahanap ng scooter type, sigurado yung pupunuin ka niyan mga master. At kapag hindi ka nagreklamo, talagang pipilitin nilang maisakay yung mga gusto nilang isakay sa motor mo. Kailangan ipaintindi mo sa kanila na hindi po pwede yung gusto nilang mangyari. Nagtitipid eh. Kasi tayo dun, kumbaga pag pumayag tayo doon, tayo ang lugi doon mga master. Sasabihin niya double book, yung parcel niya hindi pang double book yun, pang triple book yun eh. Tingin ko hindi rin kakayanin ng ng isa pang motor na dalhin yung yung naiwan natin. Kasi dalawang box na ganito yun, tapos isang box na malaki.
Tapos meron pang 3 longganisa. Baka mag triple book yun. Imagine mo, kala siguro nung seller makaka-jackpot na siya na ipapadala sa atin lahat. Sa halagang 104 pesos. Diyos mio. More than 40 kilogram shoot. Hindi lang makapalag yung lalaki kanina. Tingin ko kung wala tayong camera, magsasalita ng hindi maganda yun eh. Hindi maganda yung kinikilos eh. So mahalaga lang mga master, may ipakita natin sa kanila na hindi po pwede yung gusto nilang mangyari. Matiin talaga yan. So ayan, nakakuha nga tayo. Tatlo na yung booking natin mga master, papuntang Bacoor, no. At least na-maximize natin yung 30 pesos natin na na top up. Ito, halaman, ang laki. Grabe talaga. Kakaiba talaga mga rider ngayon ah. Ayan oh. Oo. Ang lupit mo, sir. Hindi ko kaya gawin yan. At ayokong gawin. Ayoko talaga gawin yan. Mga master, malapit na po tayo sa ating sa ating drop off, no? Tingnan natin kung anong... Ma'am, kayo po ba nag-book niyan o sila? Gala, ma'am, ha? Okay lang, pasok ko na to. Oops. Saan yung i-deliver mo? Sa ano pa po yan, ma'am? Sa tawag na to? Sa Cavite pa. O, di ba? Nasa lang, mga master. Nasa magandang pag-uusap lang yan. Alright. So, ayan. Mabait naman si ma'am. Yun dun lang talaga sa pick-up point ang gusto isakay natin lahat eh. So, binigyan tayo ng tip na 20 pesos ni ma'am, no? Thank you po. Hindi niya rin kasi alam kung gaano kabigat yung ipapadala niya. Pero tama yung ginawa niya. Dinoble book niya. Kasi hindi talaga kakayanin ng isang motor yon. Kahit mga warrior yung kukuha nun, aayaw eh. Kasi mawawala ng double booking yung warrior eh. Diba? So, yun. Okay, so update ko na lang kayo mamaya kapag tayo po ay nakachamba. Ayan, medyo umaraw na. Right, 4.8 kilometers. Madi-deliver na natin itong mga damit. So, ayan. Kaya, moral lesson, ako, yung mga pagkakamali ko dito sa Alala Move, hindi ko na inuulit mga master. Pero yung mga bagong challenge, sinusubukan ko para nalalaman ko kung ano yung consequences. Gaya nung kanina, first time kong magkaroon ng first time kong makakita ng booking na, lagi ako nakakita ng booking na yung need scooter type. Hindi talaga ako kumukuha niyan, no? Eh kanina lang sinubukan natin kasi wala naman tayong booking na kasabay. Ayun. And we find out na totoo nga yung hinala ko na kapag naghahanap ng scooter, talagang pupunuin ka. So yun. So hindi na tayo uulit pag ganun mga master, lalo na kapag malayuan kasi kawawa, talo ka. Lalo na yung mga seller ayaw magpahati. No. O ayan, konti na lang mga master. Malapit na tayo sa ating drop off. Tapos kuha pa tayo ng isang booking. Ayan, ganda ng panahon, no? Walang ulan. Alright. So ayan mga master, nandito na po tayo sa sa ating drop off. Saan kaya to? Boss, saan po yung Progressive Village 6? Ha? Diretso pa? Oo, nakalagay. Bayanan? Ah? Kaliwa. Yun na yun doon. Okay. Mali yung address na binigay sa akin. Oo. Dito, no? Pupunta doon. O, sige. Salamat. Naku po. Ito pa. Malupit. Wrong pinpoint. Hello po. Ma'am? Confirm ko lang po ma'am yung address. Ano pong totoong address po? Sa Lala Move po kasi ito eh.
Dito po ako pinpoint sa progressive tree. Bayanan. Dito kasi na i-pinpoint. Sino po nag-book nito, ma'am? Sila? Yun lang. Mali yung pinpoint. Oh. Sila na lang nag-book, no? Oh. Okay. Sige po, ma'am. Pagtatanong ko na lang po. Malapit lang po ba ang progressive tree po? Sa progressive 6, medyo magkalapit lang po ba ito? O medyo malayo? Kung malayo po yata yung naipin sa akin. Sige po, ma'am. Hanap? Oo, hanap. So, ayun mga master. Ang pasaway dito yung yung tawag nito. Nag-book. Hindi alam ng natin, ng receiver natin na hindi kasi siya marunong mag-book kaya yung daw ang nag-book. Puro kaliwa lang daw sabi nung napagtanungan natin. Ito mahirap sa wrong pinpoint, no? Ang layo, mga master. Ayan, ang layo natin. Ayun doon, mali yun doon. Progressive tree yun eh. O, di dito. Saan dyan, ma'am? Sa may dali? Simbahan. Ay, papapasukan ka naman. Okay, sige. Salamat. Grabe, ang layo ng pinanggalingan ko, ma'am. Lagi mali, no? Tsaka rin, hindi rin detail yung linagay nilang address. Muntik pa ako mapunta sa Progressive 5. Ang layo pa. Ano po? Lang, 189 lang ma'am ang utang niyo sa akin. Sige po, thank you po. Buti na lang muna ako, nagtanong-tanong. Oo. Sige po. Thank you, ma'am. Para siguradong kumita pa tayo. So, maraming salamat kay ma'am sa tip. Binigyan tayo ng tip. Hanap muna tayo ng isa pang booking. I-maximize natin. Bacoor, Las Piñas ang tirahin natin. Pag nakakuha tayo, tsaka natin i-close ito. Okay, so yun lang. Hindi ko pa rin kino-close yung isa nating order na tapos na natin kasi naghahanap pa rin ako ng isa pang booking. Lima na tayo. At syempre, lagpas na sa minimum yung ating kita, no. Meron na tayong 700 pesos mahigit. Ito sana credit wallet kaso lang ang layo. So since na hindi tayo makakuha mga master, i-close ko na tong isang itong isang booking natin. Balik tayo ng Las Piñas. Tapos maghanap na lang tayo ng credit wallet, no? Kasi yun na lang yung booking na makukuha natin dahil tayo po ay negative 23 pesos na. Napansin ko lang pag mga gurami, semi-gurami nakukuha natin booking, grabe yung mga may mga pasaway pala. Nandito pala mga pasaway sa mga short ride booking, no? Ngayon lang natin na-experience ulit to eh. Yung mga palpak na booking. Pag mga long ride, malabo eh, no? Bihirang-bihira. Ang tagal din natin sa 100 episode natin sa season 1 natin. Yung mga first time lang din ng mga palpak na booking na nakuha natin, yung mga semi-short ride booking, no? At syempre, umuli tayo ng mga short ride. Ganun din yung resulta. Ang dami rin mga pasaway na booking. O yan, okay lang yan mga master, no? Ang mahalaga, kahit pa paano nagawa natin yung duty natin sa kanila. So, yun po. At yan, nakapag-decide na ako na umuwi na muna. Kasi wala na rin naman tayong wala na rin naman tayong top up. Siguro na lang, balik na lang tayo bukas. No? Okay na to. Okay na muna yan. Nakuha naman natin yung goal natin ngayong araw na to eh. At ang goal natin is lumagpas lang ng minimum yung kita natin. At nakuha naman natin yun, no, kahit pa paano. So, halo-halo na yung booking natin kanina. Merong short ride, merong long ride. Ayan, hindi ko na nabilang kung magkano yung kinita natin. Pero sa app, lagpas minimum naman yung kinita natin. Kaya okay na yun. May mga pasobra naman yung ibang client natin, pero yung iba talagang wala, sakto lang. Ayan, so sana sa susunod na biyahe natin maging okay na, no? Wala na masyadong mga pasaway. Pero alam ko naman na hindi natin maiiwasan talaga yung mga ganyang klaseng booking kasi hindi naman lahat ng tao para-pareho, no? Meron kagaya nung last drop off natin, hindi siya marunong sa Lalamove kaya ang pinag-book niya yung
pinagkunan niya. Eh mali rin naman yung drop off, medyo malayo. Kaya ayun. Medyo off yung yung pinpoint. Pero okay lang din, malapit lang naman. So ayun mga master. Sa kabila ng mga palpak kanina, na-manage naman natin na maging maayos yung ating biyahe, no? Kahit na medyo nakakapikon yung iba. Ganun talaga, nangyayari talaga yun. Kailangan nating accept na yung mga ganong klaseng bagay. So ayun lang, at sana may natutunan yung mga baguhan dito sa ating vlog. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Hindi naman ito kahabaan, sakto lang. Ayan, so thank you po, at sana po magkita-kita po tayo ulit sa susunod na updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ako po ay pansamantalang magpapaalam muna sa inyo at babalik tayo sa susunod na araw. Okay, God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat sa lahat. Thank you.